Nag-start pa kami noong 2023 from playgroup hanggang nursery. Then ngayon siya ay junior kinder. So, yung experience namin before, bago kami mag-Escola de Vita, maraming nangyaring discrimination bago kami makahanap ng school. And then, in God's grace, nakahanap kami ng Escola de Vita, which is nakita namin yung sobrang care sa daughter namin. Especially, yung condition ng daughter ko na nagkaroon siya ng meltdown, tantrums, without self-awareness. Tapos, nagkakaroon siya ng yung hirap pa sa socialization. But because of Teacher Frankie, simula nung unang humawak siya, naging okay yung behavior ni Sophia. And then, especially dun sa mga staff, mga teacher aide na nag-aalaga kay Sophia, like Miss Joy. And also, I would like acknowledge din kay Teacher Audrey na humawak sa kanya sa nursery. Sobrang tinutukan nila si Sophia. Hindi lang care yung binigay nila kay Sophia, kundi love and yung sincerity nila na binibigay kay Sophia. Malaki yung naitulong niya para magkaroon ng magandang outcome yung socialization ni Sophia, yung sensory issue niya, and then yung mga yung crying niya nawala na, napalitan na siya ng happiness. But not all the time naman okay, but because of their teacher naman, kaya ni Sophia. Then yung Escola de Vita is one of the best school na nakikita namin na magte-take care dun sa anak namin, especially dun sa mga special na nararamdaman ng mga anak namin. Escola de Vita is one of a kind na makikita mong may alaga, may love and sincerity dun sa pagkatao ng anak namin, especially ng yung mga kondisyon nila, binibigyan nila ng importansya. Yung Escola de Vita, nakita namin siya on social media, gawa nung kapatid ko, yung sister ko. Tapos, marami kaming na-try na school na pinanggalingan ng mga anak ko. Nag-BF kami, meron din kami sa SM, marami rin kami pinasukan ng mga play school around dito sa Las Piñas. But the comparison is, bukod sa mura yung tuition ng eskwela, is nandun na lahat, naka-include na yung books. Unlike dun sa iba, na magpo-provide ka pa, ang dami mong bibilhin ng mga things na out of this world yung mga binibili namin. But in Escola de Vita, naka-include na lahat dun yung mga kailangan ng mga bata. And then, minimal na lang yung bibilhin nyo ng mga gamit. Compared sa ibang school, nagkaroon ng discrimination, especially do sa behavior ng anak ko, na parang itinake nila as parang disturbances dun sa ibang bata. But here in Escola de Vita, they are not giving discrimination, but they give solution dun sa kung ano yung meron dun sa anak ko. So, nag-take sila ng advice, and then especially, kinonsult nila, and then binigyan nila ng magandang assessment kung ano yung bagay dun sa anak ko. And then, dun nga nag-come up sila dun sa small group na natutukan at natutukan ng maayos yung behavior ng anak ko. Sa mga naghahanap ng mga parents na gusto nila na mas magabayan yung anak nila, magkaroon ng magandang behavior, or may mga problema sila sa mga behavior, or may mga special needs yung mga anak nila, itry nila yung Escola de Vita kasi hindi lang sila nagpro-provide hindi lang sila academic-wise, but they are skilled, they have a skilled teacher na magtututok sa mga anak nyo. Hindi lang sila basta skilled, kundi meron din silang mga specialization na maaaring makatulong dun sa anak ninyo, lalong-lalo na kung may mga problema or special needs, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon na inclusion lang yung nilalagay dun sa ng school, pero dapat mas makita rin natin na yung eskwela is nagpo-provide sila na based dun sa needs ng mga bata, lalo na yung may mga special needs na i-attest ko as having a daughter na meron siyang mga special na pangangailangan.
provide yun ng Scuola de Vita. At nakakatuwa kasi hindi lang porket may special siya, doon lang siya naka-include. Kasi binibigyan din nila ng chance yung mga bata na makihalubilo din dun sa mga other kids without special needs. Kaya mas lumalawak yung social environment ng mga anak natin na merong special na pangangailangan. That's all. Thank you.